Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, February 10, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara iniharap sa Kamara. Balitang Promdi! Dating Senador Revilla tumangging magpasok ng plea sa kasong graft. Arraignment naman sa kasong malversation muling ipinagpaliban. Balitang Promdi! Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan ng Pebrero. Balitang Promdi! Halaga ng petrolyo may pagtaas muli ngayong araw. Balitang Promdi! Pagtaas naman ng kaso ng bentahan ng sanggol online ikinababahala na ng PNP. Balitang Promdi! Higit 70 pulis sibak sa umano'y hazing sa Basilan. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Nadagdagan pa ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kasunod dito na ikatlong reklamo na inihain ng isang grupo ng mga pari at religious groups at mga abogado na humihingi ng pananagutan kaugnay ng hindi pa naliliquidate na 612.5 million peso confidential funds. Pinangunahan ni Attorney Amando Vergil Ligutan kasama ang mga pari o priest complainants na sina Father Joel Sabalia at Father Joselito Sarabia ang paghahain ng reklamo laban kay Vice President Sara sa tanggapan ng House Secretary General Cheloy Garafil. Ang reklamo ay inendorso ni na Representative Laila De Lima at Representative Percy Sendanya kung saan ay inakusahan si Duterte ng betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang posibleng impeachable offenses. Ayon kay Liguta, nakabatay ang kanilang reklamo sa investigasyon ng House Committee on Good Government kung saan ay lumabas ang umano'y impormasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds noong Education Secretary pa si VP Sara. Binanggit din niya ng ang umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nauna nang naghain ng dalawang impeachment complaints ang Makabayan Black at ang grupong Tindig Pilipinas. Balitang Promdi! Samantala, inaprubahan naman ng House Committee on Justice ang panel report na nagbabasura sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinagtibay ang committee report sa botong 39 na pabor, 4 na tutol at walang nag-abstain matapos ang mosyon ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora na aprubahan ng committee report. Ayon kay Representative Zamora, isusumitin na nila ang aprobadong report para muling pagbotohan sa plenaryo. Nauna nang idineklara ng komite na sufficient in form ngunit insufficient in substance ang mga reklamo sa Pangulo dahilan para irekomenda ang pagbasura nito. Balitang Promdi! Balita muna tayo sa mga probinsya. Unahin natin na ang Cordillera Standby Romy, 4.6 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana. Winasak naman ng otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Ibalita mo yan na RH 41 Romy Gonzales. Winasak ng mga otoridad ang 4.6 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa ikinasang 2 araw na marijuana eradication operation sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga. Nadiskubre ng mga operatiba ng PIDEA Cordillera, Kalinga PNP, Drug Enforcement Group, PNP Special Action Force, 1503rd MC Regional Mobile Force Battalion at Tinglayan Municipal Police Station ang 2 taniman ng marijuana na may sukat na 2,000
300 metro kwadrado na tinamnan ng 23,000 fully grown marijuana plants. Lahat ng mga nasamsam na kontrabando ay sinunog ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Wala namang iniulat na naarestong marijuana cultivators sa naturang anti-drug operation. Gayman patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nagmamay-ari ng lupa at pagkakilanlan na mga responsable sa pagtatanim ng marijuana sa lugar. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Samantala, hindi na maaaring sampahan pa ng panibagong impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa January 26, 2027. Yan po ang paliwanag ni Batangas Representative Jervil Luistro, Chairman ng House Committee on Justice, matapos na maaprubahan ng komite ang pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil sa kakulangan umano ng sapat na batayan. Ayon kay Luistro, itinuturing ng kumpleto ang initiation ng impeachment process kapag ang reklamo ay nai-refer na sa House Committee on Justice. Dahil dito umiiral na ang tinatawag na one-year bar rule na nagbabawal na magsampang muli ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Balitang Bromby! Pinalaga naman at binigyan diin ni Senador Risa Hontiveros ang mga banat sa kanya ni Vice President Sara Duterte matapos na ihain ng akbayan ng impeachment complaint. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat na ibinababa sa personal na pag-atake ang usapin ng impeachment. Habang dagdag pa na Senadora, uncalled for ang ganitong gawain dahil hindi dapat na kini-question ang motibo ng sinumang na naghain ng reklamo. Una nang sinabi ni VP Sara na inihain ang reklamo laban sa kanya dahil umano sa kagustuhan ni Hontiveros na tumakbo sa 2028 elections. Agad naman itong sinagot ni Hontiveros at sinabing accountability ang pangunahing layunin ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Balitang Bromby! Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Region 1. Standby for ready. 65 wanted person sa Region 1 na aresto po sa loob ng 1 linggo. Ibalita mo yan na Rich 38, Freddy Fajardo. Naging matugumpay ang Police Regional Office 1 sa pagka-aresto sa 65 pugante sa loob ng 1 linggo mula Pebrero 1 hanggang 7. Batay sa ulat na inilabas ng tanggapan ni Regional Director Brigadier General Dindo Reyes, dahil sa walang humpay na pagtugis ng kanilang miyembro ay nagresulta ng pagkadakip sa 15 most wanted person, kabilang dito ang 3 regional level, 2 provincial level, 10 municipal level at 50 other wanted person na ngayon nasa kustodiya ng kapulisan. Binigyang din ni Brigadier General Reyes na hindi sila titigil sa pagtugis sa mga pinaghahanap ng batas upang maaresto ang mga ito para maging mapayapa at tahimik ang pamayanan sa buong Rehiyong 1 at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga naging biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tumanggi naman si dating Senador Bong Revilla Jr. na magpasok ng plea sa kasong graft kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Dahil dito, ang Sandigan Bayan 4th Division ang nagpasok ng not guilty plea para sa dating senador sa pagbasa ng sakdal kahapon. Ayon sa kampo ni Revilla, pinahihintulutan ito sa ilalim ng Rules of Court habang nakabinbin pa ang kanilang mosyon na kumikwestiyon sa legalidad o bisa ng impormasyon na inihain laban sa dating senadora. Nagpasok naman ng not guilty plea ang kapwa-akusado niya sa kaso na sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer RJ Dumasig at dating accountant na si Juanito Mendoza. Balitang Bromby!
Muling ipinagpaliban ang pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Ayon sa korte, hindi muna itinuloy ang arraignment dahil may 2 motion pa na inihain ang kampo ng mga akusado na kailangan pang resolbahin. Kabilang dito ang urgent motion for inhibition ng panig ni Revilla kung saan ay hiniling nila na mag-inhibit si Presiding Justice Carl Miranda dahil sa kaibigan umano ito ng kanyang abogado na si Attorney Ramon Esguera. Bukod dito ay kapatid ni Justice Miranda ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ngayon ay tumatayong state witness sa naturang flood control scandal. May kaugnayan ang kaso sa 92.8 milyong pisong flood control project anomaly sa Pandibulacan. Itinakda sa February 16 ang muling pagbasa ng sakdal kina Revilla at Mendoza. Balitang Prompty. Nagpasok naman ng not guilty plea ang 5 kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong ghost flood control project sa Pandibulacan. Kabilang sa mga ito sina Bryce Erickson Hernandez, JP Leon Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huwata at Cristina May Pineda na binasahan ng mga sakdal sa Sandigan Bayan 3rd Division. Itinakda ng korte sa February 27 ang pre-trial ng 5 akusado habang sa February 30 naman ang marking at submission of evidence. Samantala, muling ipinagpaliban nga po ang pagbasa ng sakdal kina Revilla at kapwa-akusado na sina Juanito Mendoza dahil may motion pang nakailangang resolbahin habang itinakda po sa February 16 ang susunod na pagdinig para sa kanilang arraignment. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Central Luzon. Standby Danny. 114,000 pesos na halaga ng shabu na samsam naman sa isang suspect sa Abukay, Bataan. Ibalita mo yan. Go ahead, Danny Kumilang. Isang matagumpay na bypass operation ang ikinasa ng mga tauhan ni Abukay Police Major John Ray Kutab, hepe ng Abukay Municipal Police Station, na nagresulta ito ng pagkakaaresto ng isang tulak at pagkakakumpiska na rin ng malaking halaga ng droga sa Roman Highway sa Barangay Mabatang, Abukay, Bataan kagabi. Isinagawa ang operasyon na nagresulta ng pagkakakumpiska ng 16.85 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa kabuuan na 114,580 pesos. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustudiya na ng Abukay Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Sasampahan itong suspect ng kaso paglabag sa ilalim ng Republic Act 9265 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Inaprobahan na ng Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa mga Chinese diplomats dahil sa umano'y mapanlait at hostile na pahayag laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagsusulong ng soberenya at maritime rights sa bansa. Walang tumutol sa pag-adopt ng Senate Resolution 256 na inihain ng majority bloc at isinulong naman ni Senator Francis Pangilinan bilang sponsor kasama ang ilang senador mula sa majority at minority. Gayun din, hindi na isama sa final resolution na ang panukalang ideklarang persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy o iba pang Chinese diplomat na nangangahulugang ng posibleng pagpapaalis sa kanila. Naaprobahan ang resolusyon na subject to style, ibig sabihin ay maaari pang ayusin ng grammar at format ngunit hindi na babaguhin ang laman o diwa nito. Bago ang pag-aproba, nagkaroon po ng mainit na debate pa sa pagitan ni Pangilinan at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
kung saan ay ginit po ni Cayetano na nagkamali umano ang Philippine Coast Guard spokesperson na si Commodore J. Tariela sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Maliwanag naman ni Pangilinan, hindi binanggit si Tariela sa resolusyon at nakatuon ito sa umano'y social media attacks ng China laban sa mga opisyal ng gobyerno. Balitang Bromby! Sa kaugnay na balita, nagkainitan nga po sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Kiko Pangilinan kaugnay ng paggamit ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Ang mainitang debate ay kaugnay ng pagtalakay sa plenaryo ng Senado sa resolusyon na kumukundina sa pambabastos ng Chinese Embassy official sa mga opisyal ng Pilipinas. Sa ginanap na interpelasyon, giniit po ni Senador Cayetano na hindi maaaring aprubahan ang Senate Resolution number 256 kung ito ay sumusuporta sa mga aksyon ni Commodore Tariela at mga banata kontra sa mga opisyal ng China. Sinagot naman ni Senador Pangilinan si Cayetano bilang sponsor ng resolusyon at iginiit na hindi mali ang ginawa ni Tariela. Makalipas po ang halos 3 oras ng debate, inamyendahan din ng Senado ang panukalang resolusyon na unang nilagdaan ng 15 senador, karamihan ay mula sa majority bloc. Balitang Bromby! Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Negros Island Region. Komprador ng hayop pa. Ano kaya ibig sabihin ng komprador? Patay daw po matapos na pagtatagain sa bayan ng Ibi Magalona, Negros Occidental. Ibalita mo yan na RH46, Rex Cantong. Patay ang komprador ng hayop matapos pagtatagain ng sospek sa bayan ng Ibi Magalona, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Gian Carlo Manya, Acting Chief of Police ng Ibi Magalona PNP Station, ang biktima na si alias Bungbong 49 anyos ang pinagtataga ng sospek na kinilala na si alias Joma 47 anyos pawang residente ng Sitio Ronel, Barangay San Isidro ng nasabing bayan, subalit ito ay dahil lamang sa transaksyon. Ang biktima ang mayroong tama sa kanyang ulo at katawan na ikinasawi nito. Dagdag pa ni Manya, tumakas ang sospek matapos ang krimen, subalit sumuko na rin sa mga kapulisan ng lungsod ng Victorias bago iturn over sa Ibi Magalona PNP Station. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, hindi isusuko ng Pilipinas ang anumang teritoryo nito habang patuloy na nakabantay ang Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ginagampanan lamang ng AFP ang constitutional mandate nito na protektahan ang national sovereignty o soberenya ng bansa, bantayan ang integridad ng national territory at laging sinusubaybayan ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Binigyan diin ni Trinidad na mulat na o mulat-mula pa ay hindi na nagpapabaya po ang AFP na magampanan ng tungkulin ito at napatunayan na ito sa mahabang panahon. Tiniyak ni Trinidad na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas na mahigpit na binabantayan ng AFP alinsunod po sa konstitusyon ang Baho de Masinloc at Kalayaan Island Group. Balitang Bromby! Dapat na imanindigan ng mga Pilipino lalo na ang mga opisyal ng pamahalaan na maging consistent at responsable para panindigan ang karapatan at interes ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ito po ang binigyan diin ng Malacanang habang mainit na nagdedebate ang Senado
sa issue po ng West Philippine Sea, lalo na ng ulanin ng batikos. Si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang patutsyada na isurrender na lamang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group sa Palawan. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pagbabago at nananatili ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya isusuko ang anumang bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas o anumang pambansang interes. Sinabi ni Undersecretary Castro na nais ni PBBM na maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ang karapatan ng mga Pilipino sa ating teritoryo at kung ano ang interes natin sa West Philippine Sea. Ang Kalayaan ay ang tanging munisipalidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa nasa gitna nito ang Pag-asa Island na nagsisilbing nagbabantay sa ating karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Nagbabala naman po ang Malacanang sa mga mambabatas na mag-iingat sa mga binibitawang salita lalo na't maituturing itong sensitibong usapin. Balitang Prompty. Alas 3:28 na po ng umaga, nanawagan po si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha ng mas matibay na paninindigan at pagbabantay ng publiko laban sa mga kumakalat na maling impormasyon online hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Goycha, dapat ay maging mapanuri ang mga Pilipino sa mga naratibo na nagdudulot po ng kalituhan at nagpapahina sa tiwala ng bansa sa sariling soberenya at sa batas internasyonal. Binanggit din niya na may mga pahayag sa social media kabilang ang mula kay Sas Rogando Sasot na kailangang suriin na mabuti lalo na kung nagreresulta ito ng pagdududa sa matagal ng kinikilalang karapatan po ng Pilipinas sa karagatan. Gate ni Goycha, malinaw ang batas na ang West Philippine Sea ay katawagang geographical, habang ang Exclusive Economic Zone o EEZ ay legal na zona o legal na zone sa ilalim po ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Anya, hindi kailanman pinaghalo po ng Pilipinas ang dalawang konseptong ito. Dagdag pa ni Goycha, hindi rin naging malabo ang paninindigan po ng bansa sa Ayungin Shoal na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Sa ilalim ng UNCLOS, may karapatan po ang bansa na magpatupad ng batas, ipagtanggol ang likas na yaman at panatilihin po ang presensya nito sa lugar. Habang mga karapatan po na kinikilala ito sa 2016 arbitral ruling. Kaugnay nito iginit po ni Goycha na ang presensya po ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay legal at naaayon sa international law. At ang mga kumikwestiyon dito ay bunga lamang ng maling pag-unawa sa pagkakaiba ng soberenya at karapatang pandagat. Binigyan din ni Goycha na ang desisyon ng Pilipinas na dumaan sa arbitration ay hindi tanda ng kahinaan kundi patunay lamang ng disiplina at lakas ng Estado sa pagharap sa mga usaping pandagat. Hinimok naman ni Goycha ang publiko na manatiling mapagbantay laban sa mga pro-China at mapanlinlang na mga naratibo na unti-unting nagpapahina sa paninindigan ng Pilipinas. Balitang Prompty. Oras po natin, alas 3:30 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Balita naman mula sa Western Visayas, itinuturong downline ng drug personality sa Iloilo City na dakip po sa drug buy-bust operation at 1 milyong pisong halaga po ng suspected shabu ang nakumpiska. Balita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Nahuli sa drug buy-bust operation ang tinuturing downline ng drug personality sa lungsod ng Iloilo. Sa operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit na recover sa 25 anyos na subject na si alias Esteban ang suspected shabu na may bigat na 135 grams at nagkakalaga ng 1 million pesos. Ayon kay RPDU Chief Police Major Marvin Villanueva, nakarating sa kanila ang impormasyon na marami ang pumupunta sa bahay ni alias Esteban sa Barangay Calaparan, Arevalo, lalo-lalo na ang mga hindi pamilyar sa
lugar kaya ginawa ang monitoring sa subject at nadiskubre na nagbebenta siya ng iligal na droga. May connection di umano ang subject sa isang drug personality na nakapiit ngayon sa New Bilibid Prison. Napag-alaman rin na nakamotorsiklo ang naghatid ng iligal na droga sa bahay ni Teban pero hindi niya kilala dahil nasa Manila ang kanyang kontak at pinapatid lang ang item. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby. Thank you, Jocelyn Make. Babiyahe muli sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan para sa 4 na araw na working visit. Ayon po kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pupunta po ang Pangulo sa New York mula March 8 hanggang 11 upang dumalo sa pagbubukas ng 70th session of the Commission on the Status of Women. Sinabi ni Castro na magbibigay po ang Pangulo ng mensahe sa isang special session ng United Nations General Assembly at makikipagpulong din sa ilang UN officials. Matatanda ang inanunsyo po ni Marcos noong nakalipas na buwan na siya ay na-diagnose ng diverticulitis, ngunit ayon sa kanya ay maganda naman ang assessment ng mga doktor at hindi ito seryoso. Noong Setyembre ng nakaraang taon, kinansela din po ni Marcos ang kanyang biyahe sa New York para sa 80th UN General Assembly o UNGA upang magtuon naman ang kanyang pansin sa lokal na issue sa gitna po ng anomalya ng flood control projects. Balitang Bromby. Bad news! Posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Pebrero. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng ilang pass-through charges. At paliwanag pa nito'y bagamat hinihintay pa nila ang final billing mula sa supplier, may indikasyon na po na may upward pressure sa mga charges. Particular na sa generation charges na bumubuo ng mahigit sa 50% ng kabuang electric bill. Sinabi ni Saldariaga na posibleng tumaas ang generation charge dahil sa mas mataas na presyo sa Luzon spot market matapos pong maghigpit ang supply margin bunsod po ng forced outages ng ilang coal at natural gas units. Binanggit din niya ang paghina po ng piso na nakadagdag po sa generation cost dahil sa karamihan ng supplier fees ay nakadolyar. Posible rin umano na tumaas ang transmission charges dahil sa mas mataas na market prices para sa regulating at contingency reserves. Yung transmission charges po ay 10% po yan ng kabuang bill. Ipatutupad pa rin na anya ang bagong adjustment sa universal charge for missionary electrification na magdadagdag ng 0.8 o 8 centavos kada kilowatt hour para sa lahat ng on-grid consumers. Inaasahan pong ilalabas po ng Meralco at iaanunsyo po nila ang final power rate ngayong linggo. Ito pa isang bad news. Ihanda po ang inyong mga bulsa, mga motorista. Dahil po kasado na po ngayong araw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na abiso po ng mga kumpanya ng langis, tataas po ng piso ang kada litro ng diesel. Habang pareho pong 60 centavos ang dagdag presyo naman sa kada litro ng gasolina at kerosina. Akala ko ba mababawasan? Epektibo po ang oil price adjustment sa karamihan po ng kumpanya mamayang 6:00 ng umaga. Balitang Bromby. Samantala, isa naman ang pataya habang isang sugatan sa salpukan ng dalawang single motorcycle sa bayan po ng Albuera, Leyte. Yan po'y balita mula sa Eastern Visayas. Ihahatid naman ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Balitang Bromby. Balitang Bromby. Isang nasawi, isa naman ang ginagamot sa ospital matapos magsalpukan ng dalawang single motorsiklo sa bayan ng Albuera, Leyte.
Kinilala ng PNP ang biktima si alias Alex 35 anyos, residente ng barangay Damulaan, Albuera, Leyte. Ginagamot naman sa ospital si alias Ran 40 anyos, may living partner residente sa naturang barangay at bayan. Nangyari ang insidente sa National Highway, Barangay Poblacion, Albuera, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamaniho ng XRM125 single motorsiklo ng salpukan ng Skygo 150 na minamaniho ni alias Ran na nabatid na sa impluensya ng nakakalasing na inumin. Matapos kainin nito kabilang daan dahilan na magsalpukan ang dalawang sasakyan na wala ng kontrol ang manibila ang single motorsiklo na minamaniho ni alias Alex at bumagsak ang ulo sa kalsada dahilan ng agarang pagkamatay. Tinagbo naman si alias Ran sa Ormoc District Hospital para malapatan ng kaukulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Maraming salamat, Jimmy. Hoy, standby sa ating pag-uusapan mamaya ha. Sa ating talakayan dahil Valentine's month. Usapang relasyon ang ating pag-uusapan mamaya ha. Isyong may kinalaman, bakit nga ba nag-aaway ang lalaki at babae? Sa kabila ng may namamagitan naman sa kanila na love, ano nga ba ang meron? Mamaya pag-uusapan po natin yan ha. Pero sa pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balita sa oras na alas 3:38, mayorya po ng mga estudyanteng Pilipino ang gumagamit ngayon ng Artificial Intelligence o AI tools sa kanilang pag-aaral, lalo na sa paraphrasing o paggawa po ng mga academic requirements. O kapag may pinapagawa po si teacher na essay. Batay po ito sa ulat ng ASEAN Foundation kung saan ay lumabas na 83% ng mga estudyante sa Pilipinas ay gumagamit po ng generative AI gaya po ng ChatGPT para sa learning purposes. Ayon po sa pag-aaral, 3 sa bawat 4 na estudyante ang umaasa sa AI upang ma-paraphrase ang mga online sources at gamitin po ito sa kanilang pagsusulat sa paaralan. Samantala, sa hanay naman po ng mga guro, 73% lamang ang nakagagamit ng AI o generative AI. 42% ang umaasa rito para sa writing task. Habang sa buong Southeast Asia, 87% naman ng mga estudyante ang gumagamit ng AI sa paghahanap po ng impormasyon, habang 75% ang gumagamit nito para sa kanilang writing assistance. Pero hindi maganda yung ganyan. Kasi yung writing capability, writing skills na mga mag-aaral, hindi napapractice. Yung utak hindi na gumagana, AI na lang ang gumagana. So mahirap mahirap po yung nagbabase dyan. Kaya kung minsan napakaganda ng mga isinusulat, pero kapag tinanong mo, lutang ang estudyante, hindi alam kung ano yung kanyang isinulat. Okay lang sana kung gagamitin ang AI bilang kumbaga ay support sa kanilang pagre-research, okay yan. Pero kung yan ang paggagawin mo na ng assignment, ng essay na pinapagawa ni Prof, ibang usapan na ho yan. Balitang Promvi. Sinibak naman sa puwesto ang Philippine National Police ang isang buong police unit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa umano'y hazing sa mga bagong graduate na police recruits. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, lahat po ng miyembro ng Pro-Bar Mobile Force Battalion 14B na binubuo po ng mahigit sa 70 police personnel ay na-relieve sa kanilang pwesto at pinalitan muna ng ibang unit. Nangyari po ang umano'y hazing noong February 6 mula tanghali hanggang alas 6 ng gabi matapos na makumpleto ng mga biktima ang kanilang basic internal security operations course. Sa halip na normal na transition papunta sa kanilang bagong assignment sa Lamitan, Basilan, isinailalim daw po ang mga graduate sa marahas na initiation rituals. Nagsimula po ang investigasyon matapos na may isang complainant ang unang lumantad
At kalaunan po ay sinundan ng 18 iba pa hanggang sa umabot na sa 110 ang sumama sa reklamo. Kasalukuyan pong sumasailalim sa medical examination ng mga biktima habang iniimbestigahan kung may iba pang sangkot. Ang sabi ho nila'y nakatikim ng tadyak, suntok ang mga ito. Dahil po dito'y pinasalamatan na pansamantala pong dinala ng ang buong batalyon sa Pro-Bar Headquarters sa Maguindanao del Norte para sa accounting at investigasyon at posibleng kasuhan sa ilalim ng Anti-Hazing Act. Balitang Prompty. Samantala, PWD na tumatawid sa kalsada sa National Highway sa San Isidro, Northern Samar. Nabangga daw po ng motorsiklo, sugatan. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit, Bantayan. Nabangga ng motorsiklo ang isang PWD sa bayan ng San Isidro, Northern Samar habang tumatawid ito sa kalsada ng National Road ng Barangay San Juan na naturang bayan. Ang biktimang PWD ay kinilala sa kanyang alias sa sidang 38 taong gulang, mayroong orthopedic disability at residente ng Barangay San Juan na naturang bayan. Ayon sa ulat ng PNP, habang tumatawid ito sa kalsada ay nabangga ng motorsiklo na isang Honda 125 na minamaniho na isang nakilalang si Alice Chai, 61 taong gulang, residente naman ng Barangay Caglaripaw Sur, Calbayog City sa Samar. Ang motorsiklo ay mula sa San Isidro, Northern Samar patungang ruta nito sa Calbayog City sa Samar. Ayon sa PNP, mabilis ang takbo ng motorsiklo at hindi na ito nakontrol ang pagmamaniho sa pagtawid na nasabing PWD. Ngunit sugatan rin ang driver ng motorsiklo at ang mga ito ay agad na dinala sa Alandisik Hospital. Samantala, nasa San Isidro Municipal Police Station naman, naka-impound ang nasabing motorsiklo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit, Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, tumaas po ng higit 38% ang bentahan ng Lotto ticket ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasunod po ng pagpapatupad nito ng mas mataas na minimum jackpot prizes. Ayon sa PCSO, umabot na sa higit 413 milyong piso ang Lotto sales mula February 1 hanggang 7. Mas mataas po ito kumpara sa 299 million pesos na kita sa kaparehong panahon noong 2025. Anya, mas maraming nahumaling na tumaya dahil sa pinataas na starting jackpot prize. Sinabi naman ni PCSO General Manager Mel Tiadas Robles na mas marami na rin ang pagkukunan po ng resources ng PCSO para sa mga serbisyong medikal at iba pang tulong para sa mga Pilipino. Balitang Prompty. Ikinaalarma naman ng Philippine National Police ang pagtaas po ng kaso ng mga bentahan ng sanggol online. Ayon po kay Philippine National Police, Brigadier General Maria Sheila Portento, hepe po ng Women's Children and Protection Group, dumami po ang kanilang na isasagawang operasyon kontra illegal adoption nitong entrada po ng 2026. Mula lamang noong January hanggang nitong Sabado, 6 na entrapment operation ang naisagawa po ng PNP WCPC, bagay na mas mataas kumpara sa 2024 o year 2024 at 2025. Naibenta umano ang isang sanggol sa pinakamurang halaga na 10,000 pesos sa tulong ng isang middleman. Pangamba pa ni Portento, baka mas marami pa silang hindi nahaharang dahil online transaction lamang ang kanilang namomonitor. Pinag-aaralan na ng WCPC ang mga karampatang aksyon laban sa mga marketplace na nagbebenta po ng bata at babala nila maaaring maharap ang sinuman na lalabag sa Child Protection Law. Balitang Prompty. Nagbabala naman po si COMELEC Chairman George Garcia na aarestuhin ang sinumang gun owner na dadaan sa District 2 ng Antipolo City kapag po sila po ay walang special permit dahil sa umiiral na gun ban. Ito po ay kaugnay ng idaraos na special election sa mga lugar ng District
2 sa Antipolo simula po sa March 14, 2026. Ayon po kay Chairman Garcia, kailangan po na mayroong gun ban exemption, special permit ang mga may bitbit na baril na dadaan po sa Barangay Calawis, Kupang, Dalig, Inarawan, San Jose, San Juan, San Luis at San Roque. Epektibo po ang gun ban sa District 2 sa Antipolo simula February 12 hanggang sa March 29, 2026. Doon sa mga gusto po na mag-apply para dyan sa gun ban sa Antipolo District 2. Nagsimula na po yan February 2 hanggang sa March 18, 2026 po yan tatagal. Balitang Promdi. Samantala, naitala naman ng PHIVOLCS ang pinakamalaking pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon na umabot ng hanggang humigit kumulang 4 na kilometrong patungo po sa Miisi Gully kahapon February 9. Ayon po sa ahensya, ang pagbubuga po ng PDC ay nangyari 10:30 ng umaga. Nagbuga rin po ang bulkan ng 1 kilometrong taas ng brownish ash plume na napadpad patungo sa direksyon ng Timog Kanluran. Ito po'y nagresulta naman ng pagbagsak po ng ashfall pagbagsak ng abo, yun, sa ilang barangay sa Kamalig at Ginubatan, Albay. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal po ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone. Balitang Promdi. Samantala, oras po natin, alas 3:48. Dakuha na natin ang report ni June. PNP Chief nagsagawa daw po ng command visit sa Pro 11 sa Davao City. Ibalita mo yan, June Soter ng Action Radio Davao. Mainit na sinalubong ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang ika-32 Chief ng Philippine National Police na si Police General Jose Menencio Nartatis Jr. sa kanyang command visit sa Camp Sergeant Kitin, Merecido, Buhangin, Davao City. Iginawad kay Police General Nartatis Jr. ang arrival honors bilang bahagi ng formal na pagtanggap ng hanay ng PR11. Kasama niya sa pibisita ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang sa mga aktibidad ang ribbon cutting, unveiling at pagbabasbas ng bagong PR11 stage na sinundan ng talumpati ng PNP Chief sa mga pulis ng rehiyon. Binigyan diin niya ang kahalagahan ng disiplina, profesionalismo at serbisyo na kasentro sa mamamayan alinsunod sa advokasya ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Nagbigay rin ng panayam sa media si Police General Nartatis Jr. bago pangunahan ng isang command conference kasama ang mga unit commander ng PR11 upang talakayin ang mga operasyon at prioridad sa seguridad sa rehiyon. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, June Soter. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo po ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang ating batian at balitaan at ang ating talakayan. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Ngayon po ay February 10, 2026. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta na po kayong lahat? At dahil ngayon ay February 10 na, 4 na araw na lamang, Billy, partner, ang nalalabi bago ikaw ay malagas ang bulsa. Bakit? Abay, Valentine's Day. Sabi ng mga lalaki, na naman, ako na naman ang lugi nito. Wala ba tayong dyan? Wala ba tayong Valentine's song man lang dyan o kaya any love songs na po pwedeng patugtugin? Yan. Ayun. Para naman merong in love vibes. Eto. Pag-usapan na natin
Dahil Valentine's Day nga daw po sa mga susunod na araw, Valentine's month ngayon, ay pag-usapan natin isyung may kinalaman sa mga couple, sa mga mag-boyfriend, sa mga mag-MU, o kung minsan hindi pa man sila nag-aaway na. Bakit nga ba daw madalas na nagtatalo at nag-aaway ang isang babae at isang lalaki sa isang relasyon na kahit na meron naman talagang love at mahal naman nila ang isa't isa? O bakit nga kaya, partner? Ano kaya ang dahilan? Kayo ba madalas mag-away? Grabe naman yun. Naboboard. Grabe, oo. Pero I doubt sa'yo. Ganda ng misis mo Maboboard ka. Oh, di ba? Anyway, doon sa ating mga kababayan po, ito pag-uusapan natin ha, pero baka hindi natin matapos ngayon, pero kayo ho, baka po kayo ay merong mga maidadagdag na dahilan ho ng posibleng pag-aaway lagi ng babae at lalaki sa isang relasyon kahit mahal naman nila ang isa't isa. Noong araw ho kasi, nung ako ay nakipanggarot abaw pa susulat ng mga love alarm niya, merong may shinare na libro sa akin si Miss Pangga. Ito yung tinatawag na Men Are From Mars, Women Are From Venus. Yan pong librong yan, sinulat po ng American author at relationship counselor na si John Gray noong 1992. Ito po ang issue po na meron dyan sa librong yan. Pinag-uusapan ho, bakit nga ba lagi nag-aaway o hindi nagkakasundo ang babae at lalaki? Doon po sa librong yan, ginamit po ni Mr. Gray ang idea po ng na ang mga lalaki at babae ay nanggaling ho sa ibang planeta. Yung isa ho ay galing sa Mars, yung mga lalaki. Habang ang mga babae naman, mga taga-Venus. At dahil magkaiba po ang kanilang planetang pinagmulan, hindi ba kapag tayo nasa Earth, halimbawang may makausap tayong taga-ibang planeta, for sure, magkaiba ang ating language, pananalita, at hindi tayo basta-basta nagkakaintindihan. Magkaiba po ang paraan ng ating pag-iisip, magkaiba po ang paraan ng pakikipag-usap, at paraan po ng pagpapakita din ng care, concern, at pagmamahal. So, yan daw po ang dahilan kung bakit lagi nag-aaway ang lalaki at babae kahit naman concern o they care for each other. Number 1, na pinagkakaiba po ng lalaki at babae. Pagdating po sa pagharap sa problema, magkaiba po si Mr. Fix-It versus the Home Improvement Committee. Ang mga lalaki po bilang Martians o galing sa Mars, sila po ay solution-oriented. Kapag po nagkwento ang babae ng problema, ang instinct agad ng lalaki ay magbibigay po sila agad ng solusyon. Kaya nga si Mr. Fix, di ba? Dahil sa tingin po nila, ito po ang paraan po ng kanilang pagtulong. Pero si babae, bilang galing sa Venus, ang mga babae po ay relationship-oriented. Kapag po sila ay nagkikwento ng kanilang problema, hinanaing, o kaya nararamdaman, hindi nila po kailangan agad-agad ng solusyon. Hindi po yun ang kailangan nila sa isang lalaki. Tatandaan mo yan, Billy, kapag nagkikwento ng hinanakit si Mrs. Hindi po solusyon ang agad na kailangan niya. Ang kailangan at gusto lang niya ay pakinggan siya, maunawaan siya, at saka iparamdam sa kanya na meron siyang kasama, kadamay. Yun ho ang isa. Kaya ho ang nangyayaring conflict, di ba? Si Mr. Fix at saka si Miss Emosyon na. Ang nangyayari po, nagagalit po ang babae dahil pakiramdam po niya hindi siya pinapakinggan po ng kanyang partner. Minamaliit lang kanyang damdamin. Habang ang lalaki naman po nasasaktan po dahil feeling niya ay failure siya kapag tinatanggihan po ng babae ang kanyang advice. Number 2, na pagkakaiba po ng lalaki at babae, ang cave versus sa pag-uusap pa. Yan ha, yan po yung pangalawa. Ano ibig sabihin yan? Yung lalaki po, kapag po stressed ang lalaki,
Pumapasok po yan sa kanyang cave. Gustong mapag-isa. May sariling mundo. Tumatahimik. Para pag-isipan po ang solusyon kapag po siya ay may problema. Ayaw po niya na may nangungulit. Habang siya po ay naroroon sa kanyang cave. Sa kanyang, ano ba tawag doon? Sa kanyang solo spot. O, basta yun na yun. Gusto niya lang po mapag-isa kapag po siya ay may problema. Pero si babae, iba naman. Kapag po stress ng babae, kailangan niya na maglabas po ng emosyon sa pamamagitan po ng pagsasalita. Para sa kanya po, ang pagbabahagi po ng problema ay senyales po ng tiwala. Ngayon, ano ang nagiging problema? Siyempre kapag may problema si babae, akala po ni lalaki, ang solusyon doon ay gusto lang din mapag-isa ng babae. So, hintayin lang niya na mag-open up si babae. Hindi man lang niya tatanungin ano kung may problema si babae. Habang kapag may problema naman si lalaki at alam ni babae may problema si lalaki, kulit ng kulit si babae. Kulit ng kulit kung ano ba ang problema. Kahit ayaw naman mag-share ng kanyang partner. Ito po ang conflict. Akala po ng babae ay hindi siya mahal ng lalaki dahil sa pagtahimik po nito at hindi pagtitiwala sa kanya sa pagsasabi ng problema. Kaya mas lalo pong kinukulit. At nagiging dahilan po ng lalong dahilan po para lalong lumayo po ang lalaki sa loob ng kanyang cave at lalong hindi magsalita kay babae. Na feeling ni babae, abay walang tiwala sa kanya. Hindi isinishare sa kanya ang lahat. Ngayon ng pangatlo ho, ang pangatlo na lang, bukas na lang. Okay lang ba sa inyo bukas na lang? Kasi magagalit naman kayo kapag hindi ko kayo binati, di ba? Edi ibitinin muna natin. Bukas ho pag-uusapan natin. Paano nga ba nagkakaiba ang lalaki at babae pagdating sa pagbibigay o pagpaparamdam ng kahalagahan ng isang babae at lalaki? At ganun din po ay ang pagbibigay ng suporta sa lalaki at babae. Ng lalaki at babae sa isa't isa. Tsaka yung kapag yung sinasabi ni partner kanina, yung bored. Kapag nabobored ang lalaki at babae, anong ginagawa nila? Magkaiba din ho yan. Bukas na lang yan. Good morning muna kay Virgie Bembo. Maiba lang po. Maliwanag na po sa Bacoor. Talaga ba? Good morning po sa inyo, Virgie Bembo. Third party from Earth. Sabi naman ni Virgilio Sakdala. Good morning kay Evan lang. My husband's always have a Valentine's card with money inside the card. Ay, for sure, hindi kayo mag-aaway. And sweet messages and fresh flowers. Rodel Marasigan, tanongin kita, di ba kayo nag-aaway ng mag-asawa? Normal lang sa mag-asawa ang di nag-aaway, ang di nag-aaway abnormal. Sa mag-asawa ang di nagtatalo. Totoo yun. Pero syempre, pinapaliwanag natin, bakit nga ba kung minsan hindi magkasundo? Ano na nga ba nagiging problema para maintindihan ng lalaki at babae kung saan sila magmi-meet halfway? So talaga naman pansira naman to si Sir Rodelo. Hindi, pinag-uusapan lang natin yan bilang ating Valentine's special. Course Navarro Galindez, good morning. Okay na, sabihin ko sa asawa ko na mahal ko siya sa Valentine's Day. At good morning din po kay June Oliveros, Ma'am Becky Tisuka, good morning. Ganon din kay Dante Bonyol, kay Juanito Villanueva. Sa lahat ng mga hindi ko po nabati, ako bukas na lang po. Promise, marami pa tayong pag-uusapan ngayong week na ito. Pero in the meantime, marami pong salamat sa inyong lahat na sumama sa ating balitaan at talakayan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Hobson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto ang punto, 4:00 na ng umaga. Good morning and happy Tuesday. Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
Ito ang oras